Totoo nga ba na maraming kababalaghan dito sa Japan? Matagal kong iniwasan yung tanong na to, na lagi kong nakikita sa comment section kasi alam nyo naman dati solo living pa lang ako. Ayoko nun pansinin yung ganitong topic sa utak ko, lalo na mag-isa lang ako sa apartment nun. Sa mga dati nang nakasubaybay sa akin, tuwing nga nakikita nyo yung apartment ko nun, yan talaga yung lagi nyong tinatanong. Kung meron bang nagpaparamdam dun, parang nakakatakot. Alam nyo ba na yung apartment ko nun, puro puti yung makikita mo tapos old building na talaga. At ayun nga guys, meron nga ba ako nakikita o nararamdaman doon? Nakikita o nararamdaman guys, wala. Pero naririnig, meron at talagang grabe, sobrang lakas. Tapos sa araw-araw, meron talaga siyang specific na oras kung kailan ko siya maririnig. Yung tunog naririnig ko siya galing sa taas ko. Alam niyo yung parang merong nagpupukpok. Kung pagbabasehan yung tunog, parang parte ng katawan yung pinampupukpok. At guys, ang malala pa doon, yung oras araw-araw, laging pareho. Never ko siyang narinig ng merong araw. Madalas na oras, talagang madaling araw. Mga alas 12 o alauna ng gabi. Guys, kapag sinabi kong malakas, literal na malakas na tipong kahit na sobrang mantika ako matulog, nagigising talaga ako. Akala ko nung mga umpisa parang guni-guni ko lang, ako lang yung nakakarinig. Tapos nga meron akong kaibigan doon sa same na building. Kasi yung apartment ko nun guys, dalawang building siya. Ako lang yung nakahiwalay sa dalawang Filipina na kasama ko. Sinabi ko na rin yun sa kanila na meron nga ako laging naririnig tuwing madaling araw. Kaya meron ngang time noon na pumunta ako sa building nila, katapat nun yung building ko, tinitignan ko kung sino yung nasa taas ko, kung meron bang nakatira. Kaso laging hindi ko masaktuhan na merong nagbubukas ng ilaw doon. Kasi guys, nasa third floor ako tapos hanggang 4 na palapag yung apartment ko. Pati nga sa mga katrabaho ko noon, sinabi ko na hindi ako masyado makatulog ng gabi kasi meron akong naririnig na ingay na hindi ko malaman kung saan nanggagaling kasi hindi rin ako sigurado kung meron nakatira talaga sa mismong taas na apartment ko. Parang wala pa kasi talaga akong nakitang nagbukas ng ilaw doon. At sa same nga na building ng apartment ko, meron akong kaibigan nun doon. Bale, sobrang random lang nung pagrereklamo ko. Sabi ko sa kanya, yung nasa taas ko na nakatira, nakakainis kasi sobrang ingay tuwing madaling araw. Hindi ako makatulog. Sunod-sunod ko na yun sinabi sa mga kakilala ko, sa dalawang Pinay kong katrabaho at kasama, mga katrabaho. Minessage ko na rin si Jonathan. As in, kung kani-kanino na ako nagko-complaint about doon. Tapos, yung huli ko nga napagsabihan, yung kaibigan ko na nakatira din sa same na building. Tapos guys, nagulat ako sa reaksyon niya kasi nung pagkasabi ko nun na lagi nga ako merong naririnig tuwing madaling araw, yung reaksyon ng mukha niya, ikaw rin? Nagulat ako kasi pareho kami ng naririnig tapos parehong-pareho din ng oras pero sigurado talaga ako na sa taas ko nang gagaling yung tunog. Nasa third floor ako tapos yung kaibigan kong yon nasa second floor. Tapos yung pagkakarinig niya naman din nasa third floor daw nang gagaling yung tunog. Hindi ko na maalala yung unit niya pero parang 207 tapos ako 310. Yung tunog nga na naririnig ko nang gagaling sa 410. Tapos yung tunog naman daw na naririnig niya nang gagaling sa 307. Nagulat nga ako sa describe niya ng tunog na naririnig niya kasi yung tunog parang ulo daw na inuuntog sa sahig. Makalipas yung ilang araw, linggo, buwan, patuloy pa rin na merong ganong tunog pero parang nasanay na lang ako sa ingay. May mga times na nagigising pa rin talaga ako pero madami ding times na hindi na. Pero alam mo yung kahit na natutulog ka, alam mo meron talagang tunog. Tapos hanggang sa ikinasal na nga kami ni Jonathan, nung unti-unti na ako naglilipat ng mga gamit ko. Maraming times na si Jonathan tinutulungan ako tapos sa sobrang pagod doon na rin siya nakakatulog sa apartment ko. May mga times din na panggabi yung pasok ko, tapos siya lang yung mag-isa sa apartment ko. At guys, si Jonathan inis na inis din sa tunog kasi hindi raw siya makatulog. Tapos sinasakto pa raw na bakit madaling araw. Ilang linggo ko talaga sinarili yun guys, na akala ko kasi guni-guni ko lang or ako lang yung nakakarinig. Baka dahil sa pagod. Tapos nung shinare ko na sa iba, dun ko na na-realize na hindi lang pala talaga siya sa isip ko. Na hindi lang dahil sa pagod kaya ako nakakarinig ng mga kung ano-ano. Meron talagang totoong tunog. Kaya nung na-confirm ko na yun, mas nag-imbestiga talaga ako na bakit yung kaibigan ko na nasa second floor naririnig niya galing sa third floor. Ako naman galing sa third floor naririnig ko galing sa fourth floor. Parang sobrang weird. Tapos guys, napansin ko nga sa third floor, same na floor ko, meron doong room na laging pinupuntahan ng mga caregiver. Meron din kasi dito sa Japan na hindi afford na magstay sa mga facility ng matatanda. Kaya kahit na kailangan nila ng alaga at aruga, dahil nga hindi nila afford,
Yung iba ang ginagawa, yung binibisita na lang sila ng mga caregiver. At meron nga dun sa same na floor ko na laging binibisita ng mga caregiver pero hindi ko pa nakita yung pasyente dun. At meron nga rin kaming pasyente na hindi nakakatulog ng gabi. Kaya yung naging conclusion ko, baka siya yung gumagawa ng noise na tuwing gabi hindi siya makatulog kaya kung ano-ano yung mga pinaggagawa niya at pinagpupukpok. Kasi syempre caregiver din ako kaya medyo na-imagine ko kung ano yung sitwasyon niya tuwing gabi. Ang hindi ko lang maipaliwanag, nasa third floor yung suspect ko pero yung tunog parang nanggagaling talaga sa taas. Ewan ko ba guys?